Diplomat Hotel. Way back 2018, namasyal kami sa Baguio City. 3 araw kami doon. Hindi maganda ang panahon that time, pero pumunta pa rin kami. Maya't maya ang pagbuhos ng malakas na ulan at sobrang lamig. Hapon na nang dumating kami, kaya nag-decide kami na kumain lang muna sa labas at magpahinga na lang. Nang second day, dinala kami ng taxi driver na nirentahan namin sa Diplomat Hotel. Actually, nung time na ito, hindi namin alam na papunta na pala kami sa Diplomat. Ayaw pang sabihin ng driver. Hindi kami prepare ng mga oras na yon. Pagkababa namin, iniwan niya kami doon at mag-aantay na lang daw siya sa labas. Pagpasok namin, wala masyadong tao at tahimik. 2 tao lang ang dinatnan namin, nag-iikot sa baba. Dahil na rin siguro sa sama ng panahon at wala masyadong guests. Mabigat ang pakiramdam habang naglalakad kami at nililibot ang lugar. Ang nasa isip ko ng mga panahon na ito, inaapakan ko ngayon yung lugar kung saan maraming inosenteng namatay noong giyera. At parang ang daming nakatingin sa'yo, pero wala naman. Sobrang creepy. Sayang lang at hindi kami nakaakyat sa itaas kasi sabi ni Kuyang Guard, bawal daw kami doon dahil papadilim na. Mga 10 PM, pag-uwi namin, nag-aayos na kami para matulog. Habang nagsishower ako, napatingin ako sa paligid, sa may salamin ng CR, na para bang may nagsasabi sa akin na tumingin ako doon. Parang may energy sa salamin na hindi ko mawari. Matutulog na kami. Ayoko sanang i-off ang TV at ilaw ng time na yon. Para kahit papano ay may konting ingay sana at liwanag. Kahit hindi na talaga ako sanay matulog nang may ilaw at ingay. Hindi ko alam pero parang nakakaramdam ako ng takot. Hindi makatulog ang kasama ko kaya in-off ko na lang ang ilaw. After ng mga 15 to 20 minutes siguro, biglang bumukas yung pinto sa may terrace ng room namin. Kaharap lang nun ang bed namin. Sobrang lakas ng hangin. Nagulat kami at ng mga 2 minutes siguro bago kami naglakas loob, nalapitan at isara. Nagtaka kami kung paano siya bumukas dahil nilak naman namin ang mga pinto bago natulog. Matutulog na kami nang bigla akong napabangon dahil nanaginip akong may sumasakal sa aking madre na nakakulay itim at walang mukha. Naalimpungatan ako. Ang mga kasama ko ay tinanong ako kung anong nangyari. Ang sabi ko sa kanila, "Ba't di mo ko tulungan? Tinatawag kita kanina." Sinasakal ako ng isang madre. Ang sagot sa akin, wala naman daw siyang naririnig. Dahil doon ay nabangungot na pala ako. Nasa eksaktong kinahihigaan ko lang nangyari na para bang gising talaga ako ng mga oras na yon at pakiramdam ko ay nakakasigaw ako. Chinek ko ang oras sa cellphone ko at 2:50 pa lang ng umaga o madaling araw. Pagkatapos nun ay nagdasal kami ng taimtim. Hindi agad ako nakatulog dahil pakiramdam ko nandyan lang siya sa tabi. Nag-search ako sa YouTube ng mga documentaries about sa Diplomat Hotel ng Baguio. May napanood ako na interview ng isa sa mga guards na nagtatrabaho dito. At ang sabi daw ng mga pumapasok sa Diplomat Hotel, meron daw talagang iba na sinusundan ng kaluluwa at nagpaparamdam sa kanila. Kaya simula nun, hindi na kami bumalik sa Diplomat Hotel. Hello po, ako nga pala si Carlos.
I'm 20 years old at ang karanasan kong ito ay nung bata pa lang ako. Sa probinsya pa kami nakatira noon. Palagi akong inuutusan ni Mama na kumuha ng tubig sa bukal. Medyo malayo yun sa amin at malapit yun sa gubat. Bandang 6:00 ng umaga ang pasok ko at kailangan ko na talagang maligo. Wala kaming tubig at kailangan kong pumunta sa bukal para doon maligo. Nagdala ako ng flashlight para makita ko yung dinadaanan ko. Hindi ako takot pumunta doon na mag-isa dahil wala pa naman akong nakikitang mga multo o elemento sa bukal na malapit sa gubat. Habang naglalakad ako, parang may sumusunod sa akin sa likod ko. Pero nang lumingon ako, wala namang tao. Sa totoo lang, mas natatakot pa ako sa tao kaysa sa multo. Kasi kapag multo ay tatakutin ka lang yan, pero kapag tao ay maaari kang patayin nun. Nang wala naman ng tao sa likod ko, nagmadali na akong maglakad papuntang bukal. Pero parang dinadaanan ko ulit yung dinaraanan ko. Meron yatang nakikipaglaro sa aking nilalang o kung ano. Kaya tumakbo na lang ako at laking pasasalamat ko nang nasa gate na ako, kung saan malapit yung bukal. Nagsasabi ako ng tabi-tabi po, para na rin sa paggalang ko sa kung ano mang nakatira doon. Meron kasing 2 malaking puno sa tabi ng bukal. Kaya minsan ayaw kong tumingin doon dahil baka may makabati sa akin o may kapre na nakatira o kung ano paman. Habang nagsasabon ako ng katawan ko, parang may nakikita akong babae na nakabelo ng itim dun sa may kalsada. Makikita mo kasi dito yung kalsada dahil may taas at baba yung bukal. Bali nasa taas ako naliligo. Naglalakad yung babaeng nakaitim papunta doon sa may kakahuyan. Nung nawala na siya ay di ko pa rin pinansin. Baka ako pang pansinin noon ay lalo pa akong takutin. Mabilis na lang akong naligo. Nang makaligo na ay umalis na rin ako. Pero biglang may tumawag sa pangalan ko na nasa likuran ko. Siyempre, hindi ko pinansin. Patuloy lang ako sa pagbaba para makaalis na agad. Narinig kong tinatawag ulit niya ang pangalan ko at kinakabahan na talaga ako dahil pagalit ang pagtawag niya sa akin. Kumaripas na ako ng takbo, pababa at halos matisod ako patakbo. Pag uwi ko ng bahay, parang gumabi ulit at dumilim pa nga. Dapat nga ay medyo may sikat pa ang araw, pero wala. Kumatok ako sa pinto dahil nakasara iyon, pero wala namang nagbubukas. Tinawag ko si Mama para buksan ang pintuan, pero wala pa rin nagbubukas. Umupo ako sa kahoy na upuan namin sa labas. Nilagay ko muna doon ang mga damit ko sa pagligo. Nilapag ko yung flashlight sa mesa. Nagulat ako nung gumalaw yung flashlight at akala ko mahuhulog na. Laking gulat ko nang tiningnan ko kung saan tumama yung ilaw ng flashlight. Doon sa may babae na nakabelo at nakayuko pa ito. Napamura na lang ako sa takot at kaba. Sinundan pala ako nito. Pumunta na ako sa pintuan at kumatok ako ng napakalakas at sumigaw na rin para mabuksan na yung pintuan. Pero wala talagang nagbubukas. Tumingin ako sa babaeng nakaitim at nagulat ako nang nasa harapan ko na pala ito at bigla na lang akong sinakal. Nakikita ko na lang ang sarili ko na nawawalan na ng malay at babagsak na sa lupa. Nagising ako nang may tumatapik sa pisngi ko. Nakita ko si Mang Berto at halatang nag-aalala ito. Tumingin ako sa paligid at laking gulat ko at nandito pa ako sa bukal
Nakahiga ako sa may gilid. Tinanong ko si Mang Berto kung bakit ako nandito. Ang sabi niya lang sa akin ay baka nabiktima ako ng Black Lady at sabi pa niya pasalamat daw ako dahil buhay pa ako. Dahil yung ibang batang lalaki ay natatagpuan na lang na nalulunod sa bukal. Natakot ako sa sinabi ni Mang Berto. Sinamahan niya ako pauwi ng bahay at buti na lang di niya sinabi kay mama ang nangyari dahil alam naman daw sa baryo namin na may sakit sa puso ang mama ko. Pasalamat na lang ako kay Mang Berto. Pero bago siya umalis ay may binigay siya sa aking isang kwintas na may batong puti sa dulo. Ang sabi niya, pangontra daw iyon sa mga masasamang elemento o mga multo. Nung high school ako, ngayon ko lang naalala yung nangyari sa akin nung bata pa lang ako. At ngayon ay kasalukuyang nasa akin pa rin ang kwintas na binigay ni Mang Berto. Hanggang dito na lang ang maiksing kwento ko at sana ay nagustuhan ninyo. Muli, ako si Carlos at ito ang kwento ko.